Kung panoorin natin to sa SMNI tungkol kay Tuta Soto. Ay talaga to si Tuta Soto Hindi namang abogado. Korte Suprema na yung nagsabi. Kumukontra pa itong si Tuta Soto. Hayop talaga. Ignorante, hindi namang abogado. Sige, pakinggan natin to si Atty. Belio Garcia, retired general, AFP, Reserve Force. Attorney ito. Tuta Soto, pakinggan mo itong attorney Ikaw hindi ka attorney kung anong pinagsasabi mo sa Supreme Court. Kupal ka talaga, tigas talaga ng mukha mo, hayop ka. Panoorin mo to, pakinggan mo to, attorney to. Supreme Court, kaugnay po doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pinagtibay na nga ng Supreme Court at may mga nilabas na desisyon. Umani po ito ng kritisismo mula sa ilang mga public officials, tulad na lamang po ni Senate President Tito Soto. At sabi pa nga niya, imposible na ang impossible yung impeachment now is impossible dream na, attorney. Ano ho ba ang unang reaksyon po muna ninyo? Kupal ka, Tuta Soto. Impossible dream. Ayop ka talaga. Kupal ka talaga. Dito sa naging desisyon ng Supreme Court at itong naging komento naman po ni Senator Tito Soto. Unang-una po, nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado. Tuta Soto, hindi ka namang abogado. Hayop ka talaga kung magsalita ka sa Supreme Court. Hayop ka. Hindi ka namang abogado, ganyan ka. Iba talaga yung Wamboy University o School Bukon. Buti na lang, hindi ako nag-enroll dyan. Kupal kang hayop ka, Wamboy. Bumalik ka na lang sa Itbulaga. Mag-Itbulaga ka na lang. Kupal ka, nilulukom ng mga tao. Hayop ka. Kupal ka talaga, Tuta Soto. Po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung maestrado, 13-0 pa rin po. Wala namang unanimous decision, Kupal talaga itong Tuta Soto talaga. Hayop talaga. bago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marvic Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive, pagkatapos mga pulpul yung ating mga maestrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Kasi napakahilig po kasi nating magboto ng ng mga wala namang kinalaman doon sa trabaho basta anyway, that's another matter. Kaya nga, mahilig magboto Sana sa 28, maano na tayo sino yung mga school bukol na hayop na yan. Di naman abogado. Hayop talaga yung kupal talaga itong Tuta Soto talaga. Senate President, ang yabang-yabang. Akala mo kung sino. Hayop pa talaga. Alam mo, maraming kurakot sa gobyerno ni Bangag. Bangag na adik. Sabi ni Amy Marcos. Tapos pinagtatakpan niyo si Tambalusos. Hayop talaga kayo ni Lacson. Kupal talaga kayo. Hayop talaga kayo. Sabi nga nila, appendix lang ang walang latay.
yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission like COMELEC, ng Ombudsman, yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado ay manatili doon sa dating patakaran na magulo, na hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw, nakahugalian natin, tinitingnan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatik-effect natin ito para defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang malawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na malawakang kawatang, malawakang kurakot. Tita Soto, narinig mo ba? Ay, pinagtatakpan mo si Tambaluslos eh. Pati si Charis, si Sandro Marcos, sabi ni Jose Cabral, bilyon-bilyon ang allocable, Ayun pa yung anak ng pareho kayo ni Lacson talaga. Senate, hearing, ay naku, moro-moro talaga. Itong si Lacson, di naman tinatanong, sagot na sagot. Isa pang kupal itong Lacson ito eh. mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo. Ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, itong impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Remedyo lang po yan ng taong bayan. Dapat po yan, ang ending yan, guilty or not guilty. Hindi yung nakafocus tayo paano natin i-defeat, nandun tayo sa 1-year bar rule. Nilinaw nga po ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng bagay magti-trigger nung 1-year bar rule. For example, nung araw, kaya sinasabi nilang pinahirap po na panalbahe. Pinahirap kung gagamitin mo ang impeachment na panalbahe. Pinahirap po kung gagamitin mo ang impeachment na panggipit sa iyong mga kalaban sa politika. Yung pong impeachment is a political process pero hindi po dapat politikahin ng mga politiko. Sui generis po. Nung araw, yung final, example lang po, with all due respect, Attorney De Los Reyes. Nung araw, yung final ni Attorney De Los Reyes, that is enough to prevent yung ombudsman, yung impeachment. Dahil that is going to trigger the application of the 1-year bar rule already. Kasi na-file niya, basta nakapag-file at na-initiate, it will trigger the 1-year bar rule. Kasi nung araw po, initiation, basta na-initiate. Ang initiation po is the act of filing and the referral to the Committee on Justice. That is what they did right away. Nagmamadali nga po sila. Nakalimutan nila, wala pala silang house rules. This is another matter. We will talk about this later.
Opo, kasi Nakalimutan nilang wala. opo, attorney. Malinaw po 'yun. So ang para lang din masundan ng ating mga kababayan, attorney, alin ho ba ang mga nakikita ninyong mali na ginawa po ng Kamara na kaugnay nga po dito sa naging desisyon o dinesisyonan po ng Supreme Court, binigyang linaw po ng Supreme Court? Okay. Doon po sa kaso ni Vice President Sara, meron pong tatlong impeachment complaint. Yung tatlong impeachment complaint po na yun na i-refer sa House Justice Committee. Ano po? Pero matapos ma-refer sa House Justice Committee, hindi na nila inaksyonan. Natulog po doon sa House Justice Committee. Pagkatapos, nung magsarado yung session ng Congress noong February 5, na-archive yung tatlo, hindi na aksyonan, ang naging epekto na dismiss. So sabi po ng Korte Suprema, dahil hindi nyo ito inaksyonan at ito ay pinatulog ninyo, at pagkatapos nag-file kayo ng third mode ng pag-file ng impeachment complaint, yung pag-archive ninyo served to bar yung ginawa ninyong articles of incorporation because initiated, referred, hindi nyo inaksyonan. Yun. So bali, doon po, pinapaliwanag ng ating Korte Suprema, hindi uobrang ganito ang gagawin ninyo. Merong kailangan, yung bawat complaint must follow the procedure. In due course, it will proceed in due course. Eh Opo. kung ang ginawa po nila yung iba, kasi tatlo po yung pag-initiate, yung pag-file pala ng verified impeachment complaint. Number one is by a congressman. Number two is by a citizen endorsed by a congressman. Yung number three po, by 1/3. Yung ginawa nila, by 1/3 immediately. Pagkatapos, nung ginawa na po nila yon, nag-file sila ng articles of incorporation. Dininay pa po nila, wala pa pong due process yung ating Vice Presidente. Hindi nila binigyan ng pagkakataon. O eto mga reklamo sa iyo, dapat sagutin mo to. Yung due process po kasi applies sa lahat ng proceeding, pati po sa impeachment. Yung respondent must be given the opportunity to explain himself or herself. Wala po yun. So sabi ng Korte Suprema, because this is what you did, yung pag-archive niyo ng first three impeachment complaints served to bar this one. So kaya po, barred. Kaya nga po pinapaliwanag ng Korte Suprema dun sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, yung mga instances na mag-a-apply ang one-year bar rule at mga instances na hindi mag-a-apply ang one-year bar rule. Sabi po ng Korte Suprema, Tuta Soto Tuta Soto Di ka naman abogado Sana huwag kang ganyan magsalita sa Korte Suprema Di ka naman abogado Bago. Panoorin niya, ituloy niyo na lang sa SMNI Reflect his ignorant. Ignorant SP Soto. Babu.